Weteng noon, weteng hanggang ngayon. Bakit patuloy na umalingaw-ngaw ang iligal na sugal na ito? 32. I came here personally to accuse the Lord of all wetting lords, no less than the President of the Republic of the Philippines, Joseph Hercio Estrada. Isyong nagpabagsak sa isang presidente. Yumanig maging sa sumunod na administrasyon. At sumusubok sa katatagan ng kasalukuyang pamahalaan, ang weteng o illegal numbers game. I have here the list of the alleged wetting operators. 2 linggo na nakakalipas ng ibulgar ni retired Archbishop Oscar Cruz na may hawak daw siyang listahan ng mga politiko at miyembro ng administrasyon na tumatanggap ng weteng payola. Kasama sa listahan, sina dating PNP Chief Jesus Versosa at DILG Undersecretary Rico Puno. Do you deny for the record that you are receiving payola from wetting, for the record? Yes, Your Honor, I deny receiving any money. Thank you. Please proceed. Ang mga paratang agad pinabulaanan ng mga inakusahan. Pero naninindigan si Archbishop Cruz, lalo't mapapagkatiwalaan daw ang pinanggagalingan ng kanilang impormasyon. These are people who just do not want wetting and they're just doing their civic duty. Ni Singkong Kusing na duling, hindi na binibigyan yan. Okay? Meron din kami mga tao sa loob mismo ng ng police, PNP, na galit din sa wetting. Pagkat pati sila, magagandang pangalan nila, nasisira sila. Ganito ang kinikita galing sa wetting ng lahat ng opisyal ng ating gobyerno. Ang 1% na yan ay hati between the DILG Secretary and the PNP Chief. Nang mga sumunod na araw, ang issue sa wetting din na naging laman ng pasabog ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Isinangkot ang ilang pamilyar na pangalan na dati nang isinasangkot sa wetting. Kasama na rito sina Atong Ang, Bong Pineda at Chavit Singson. Pero itinanggi rin ng mga itong may kinalaman sila sa illegal na larong ito. Ginamit lang ako, hindi ako wetting lord. Matagal nang nangyayari pero mahirap daw patunayan ang pagkakasangkot ng mga personalidad sa wetting. Ang wetting, walang paper trail yan, ha? Walang resibo yan, walang voucher yan. Ang witness lang sa wetting ay direct eyewitness. Sila nakakakita na itong bundle na ito dumarating at ang bundle na ito ay umaandar. Sa kampanya ng gobyerno na mawala ang weteng, binuo nilang STL o Small Town Lottery sa ilalim ng PCSO. Pero kung ikukumpara ang kinikita ng weteng kontra STL, di hamak na malayo ang agwat nito. At sa patuloy na lumalaking issue ng weteng, nagdeklara ang PNP ng one-strike policy. At sinasabi dito sa policy na ito, this is a written policy, na yung chief of police na kapag nahulihan ng isang illegal gambling operation sa kanyang lugar at hindi sila kasama doon sa nanghuli, ibang operating unit na nanghuli, ay automatically yung chief of police ay tatanggalin bilang chief of police at makakasuhan for neglect of duty. This will more create a widespread demoralization among the field commanders and other commanders of the national operating units na magiging dahilan ng pag-aaway. Dating hepe ng Detection and Special Operations Office ng CIDG, si retired Colonel Wally Sombero. Naging trabaho niya noon ang alamin kung papaanong modus operandi ng wetting operations. Anya, sa kinikita ng wetting, 35% rito ang napupunta sa national at local management at ang natitirang 65% ay napupunta sa bangka. The provincial wetting organization structures like this, the national management, ang ibig sabihin ng national management, yun yung pumuproteksyon ng lahat ng mga wetting operator sa isang probinsya.
takes about 17%. National management, national protection. Local management, local protection, 18%. Ang local bangka is 65%. Yung local bangka sa bawat munisipyo o city, yun yung bumubola, yun yung operator. Sa lalawigan ng Bulacan, nakilala namin si Manny. Hindi niya tunay na pangalan. Naging kabo ng weting si Manny ng mahigit 20 taon. Hindi iligal na sugal ang tingin ni Manny sa weting, kundi hanap buhay na sumusuporta sa kanya at sa kanyang pamilya. Kwento pa sa amin ni Manny, kapag naghihigpit daw ang kampanya laban sa weting, ay napapasama raw siya sa vaudeville. Ang vaudeville ay ang kunwaring paghuli sa mga taong sangkot sa weting. Isang vaudeville naman ang develop itong mga nakaraang panahon naman ay mas maganda, totoong huli na. Walang alam ang huhulihin, narere din sila. Walang alam ang mga raiding apprehending policemen na vaudeville pala yung ginagawa nila. Kasi alam na nung local bangka na inadvisean ng national management, may magre-raid sa lugar nyo na yan. Yung dating pera ng 100,000 dyan, iwanan nyo lang ng mga 20,000. Yung dating 40 tao dyan, kailangan 10 tao lang yan. Nangyayari din yun. Hinuhuli, tapos pinapalaya rin. Palagay ko po, wala na po yung vaudeville na yan. Milyon-milyon ang kinikita at perang umiikot sa weting. Ang korupsyon dulot ng weting payola ang itinuturong isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi masugpo ang nasabing illegal numbers game. There hasn't really been a very serious effort to cut down on the corruption related to weting. So whether we can stomp it out or not will really depend on the political will of the leadership, not only the national leadership, but leadership at the ILG, leadership at the Philippine National Police, and other agencies that are suspected to be involved. Sa panig ng PNP, aminado sila na hindi magiging madali ang pagsugpo sa weting, lalo na kung sa kanila lang iaasa ang pagsupil sa illegal na sugal na ito. Kami po sa law enforcement ay kahit gawin po namin yung aming alam, ako po ay naniniwala na kailangan pa rin po natin ang tulong at yung parte naman ng ibang dimensions. Sabihin lang ng local officials na ayoko ng waiting dito at sabihin ng ka-level niyang police, walang waiting dito, walang waiting. Yun lang, simple, as plain as that. This list so that you gentlemen can pick it up from there and do what you like with it. Marahil mas mahaba pa sa listahan ng mga kubrador ang tatakbuhin ng usapin sa weting. At habang maraming nasisilaw sa laki ng pera ng illegal na sugal na ito, patuloy pa rin ang pagbola at pagtaya ng mga taong nagnanais kumita ng pera sa mabilisan at illegal na paraan. Ako si Jiggy Manica at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ito.